Ako si Carpio. Itong ikukwento ko sa inyo ngayon, matagal na itong nangyari. At nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ko nararanasan to. Pakiramdam ko, palaging may nakatingin o nanonood sa akin kapag mag-isa lang ako. Aaminin ko, mahilig ako sa mga horror stories or movies. Pero, hindi naman ako ganun kadaling matakot. Pero minsan, napapaisip ako. Hindi kaya yun ang pangunahing dahilan kung bakit nakakaramdam ako ng kakaiba sa paligid ko ngayon? Hindi kaya dahil sa kakanood ko ng mga nakakatakot, ay natatakot na din ako kahit sa maliliit na mga bagay. Minsan, nakakarinig ako ng mga kaluskos sa labas sa tuwing naglalakad ako sa gabi. Minsan naman, parang may naririnig ako na tumatawag sa pangalan ko, kahit na wala naman. Minsan pa, naaaninag ko sa peripheral vision ko na may nakatingin sa akin sa di kalayuan. Pero sa tuwing lilingon ako, palagi namang walang tao. Nakakapagtaka sa totoo lang. Ang weird sa pakiramdam na parang may taong palaging nakatingin sa akin. Yung feeling ng parang may nanonood sa'yo sa lahat ng bagay na ginagawa mo, kahit saan ka magpunta. Alam niyo yung feeling na yun? Ganun palagi ang nararamdaman ko sa tuwing mag-isa lang ako sa labas o maging sa bahay namin. Nitong nakaraang araw nga, mga pasado 9:00 na noon ng gabi, nagsi-cellphone lang ako sa sala namin nang biglang may maaninag ako na taong nakatayo sa may kusina namin. May konting ilaw kami doon, kaya naman kita ko agad. Ang nakapagtataka, pag angat ko ng tingin, wala namang tao sa pwestong yun. Nagtaasan tuloy bigla ang balahibo sa katawan ko. Kinilabutan ako ng husto. Dahilan para magpunta ako agad sa kwarto ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko ng mga oras na yun. Wala pa naman akong ibang kasama sa bahay nun dahil umalis sila papa. Nagtalukbong na lang ako ng kumot habang nakahiga sa kama. Hindi ko namalayan at nakatulog na lang ako sa posisyong yun. Nang magising ako, 11:00 pa lang ng gabi. Tangina. 2 oras lang pala ang tinulog ko. Ang akala ko pa naman ay mag-uumaga na. Napakamot ako sa bato ko habang iniisip kung anong gagawin ko ngayong gising na naman ako. Gustuhin ko mang bumalik sa pagtulog, pero alam kong wala rin yung kwenta. Hindi na ako aantukin pa. Hindi ako gaya ng iba na kapag nagising ay makakatulog ulit. Ako kasi kapag nagising, gising na talaga. Kinusot-kusot ko muna ang mga mata ko bago bumangon sa kama. Dumiretso ako agad ng banyo at doon naghilamos habang nakakaramdam ng kaba. Binilisan ko ang paghihilamos dahil natatakot na naman ako. Nang mabanlawan ko na ang mukha ko, ay tumingin ako ng mabilis sa salamin. Pinunasan ko ang mukha ko habang pinagmamasdan ang madilim na kwarto sa likod ko. Ilang saglit pa ay napalunok ako ng laway nang sandaling mapansin ko na may tila aninong dumaan sa may likuran ko. Buwisit. Bakit ba kasi sa akin nagpaparamdam ang multong to? Pabalik na sana ako ng kwarto nang makarinig ako ng ingay. Parang may natumba. Lumakad ako patagilid at tinignan mula sa salamin kung ano yun. Ang picture frame pala na nakapatong malapit sa cabinet ko. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung kaninong picture ang nandun. Ang picture naming dalawa ni Mama.
Para sa kaalaman nyo, matagal nang patay ang mama ko. Namatay siya noong bata pa lamang ako. Ang kasama ko lang sa bahay ngayon ay si Papa at ang dalawa ko pang kapatid na mas bata sa akin. Nang sandaling yun, nagsink in na sa akin kung sino ang nararamdaman ko na palaging nakatingin o nanonood sa akin sa tuwing mag-isa lang ako. Walang iba kung hindi ang mama ko. Bahagya akong napangiti dahil sa ideyang yun. Hindi naman pala ako dapat na matakot dahil ginagawa lang ni mama ang ipinangako niya sa akin nung bata pa ako, na hindi niya ako iiwan kahit na anong mangyari.